Ito pala ang paniniwala ni actor, politician Richard Gomez ng ika-4 na distrito ng Leyte. Ano po? Okay? Ito. Pakita ko lang yung picture niyo. Ayan o. Siya yan. Richard Gomez. Ayan o. Diba? Okay? Si Richard Gomez yan. Tama? May paparinig ko sa kanya ang kanyang mga sinasabi. Ayan o. Yan o yung actor, politician ng Leyte. Na controversial ngayon. Okay? Dati na-interview ko rin ito sa television noong before eh. Ano nga? Pakinggan niyo yung kanyang sinasabi. At bilib na bilib siya kay Duterte. Paniwalang-paniwala siya sa mga ginawa ni Duterte. Kaya naman pala ang tawag sa kanya ay Maka Duterte. Ito, pakinggan niyo. Mayor, and before President Duterte became president, Ormoc City used to be the drug capital of Region 8. And when we sat in office, we came up with a very strong anti-drug campaign program together with the support and help of the president. And coming from drug capital, we became the safest city in the Philippines. You know, the numbers will show. The numbers will show how effective the drug program was. And Ron, I am very thankful to this leader, President Duterte, who was able to make the hard calls. He had a clear stand, and I appreciate that most with President Duterte. And despite all the criticisms for fighting drugs, you know, the drug war is still the biggest legacy of former President Duterte. You know, before I became mayor, ulit-ulit naman sinasabi niya. President Duterte became So, yan ang paniniwala ni Richard Gomez. Kaya naman pala doon sa mga hearing sa Kongreso noon, pabor siya kay Duterte. At ngayon inaamin niya na siya ay bilib sa mga programa ni Duterte. Okay? Ang problema kasi, Richard Gomez, baka hindi mo naintindihan. Okay? May mga biktima. May mga complainant. May mga nawalang buhay, nawalang kalaban-laban. Tama lang, labanan ng illegal drugs. Sino ba namang may gusto niyan? Lahat naman tayo ayaw ng illegal drugs. Pero may tamang pamamaraan. Ipatupad ang batas. Hulihin, kasuhan, o kaya ilagay sa rehabilitation center. Pero yung puro bala, tukhang, double barrel campaign, o yan, kaya dami ng biktima. At ngayon ay problema. Dahil nakulong na nga si Duterte. Okay? So yan ho si Richard Gomez. Na para bang hindi man lang natin napakinggan na naawa sa mga biktima na hindi naibigay yung karapatan. Parang ang dating dito, dahil bilib na bilib siya, parang pumapabor na siya doon sa ginawa. Na kahit na may mga inosenteng sibilyang katulad ni Gian de los Santos sa Caloocan, nagmamakaawa na nung siya mahuli ng pulis. Nakaluhod na't ng mamakaawa, pagbigyan siya dahil siya mayroong exam kinabukasan. Hindi siya pinagbigyan. Pinutukan. Tapos, mayroong 3 taon na ligaw na bala. Marami. Araw-araw, Richard Gomez ang namatay sa buong Luzon at buong bansa noong panahon yun. Sa'yo pala, okay lang yun. Ganun ba? Tanong ko lang. Okay lang sa'yo, Richard Gomez, na ganun karami ang namatay at hanggang ngayon, pinupuri mo pa yung ginawa ni Duterte? Sa kabila ng, ayun na nga, nakulong siya dahil may mga complainant before ICC. Hindi pa nga siya napapatunayan pero pinakulong na siya dahil non-bailable offense ang paglabag sa karapatang pantao lalo na kung crime against humanity. Napakabigat na kaso. Murder, torture, meron pa ngang rape. Pero yung murder, torture, napakabigat nun. So parang okay lang sa'yo yung ganong kaso? Richard Gomez, hindi mo makasarili naman yan. Paano ang buhay ng mga walang kalaban-laban? Walang pera, walang kapangyarihan, natukhang. Walang kalaban-laban, walang kaalam-alam, kinatok, sabay putok, natukhang. Tapos idiniklara. Yun pa yung masakit eh. Kahit na hindi drug lord o addict, dahil napatay nila, nakuha yung buhay, napagkamalan, idiniklara pa na may kaugnayan sa illegal drugs. Yun ang masakit dun. Nawala na yung buhay, pinagbintangan pa. Ganon pong kasakit. Doble ang sakit, triple ang sakit ng naranasan ng mga biktima ng walang hustisya, walang katarungan, walang due process. Tapos ngayon ipagtatanggol ni Richard Gomez, ang dating Pangulo. Although karapatan mo yan, kaya lang bahala na kayong mamamayang Pilipino. Kayong mga taga 4th District ng Leyte. Kailangan ba ninyo ang ganitong congressman? Mag-i-election tayo sa Mayo. Bahala na kayo. Sobra
sobra nga po yata ang paniniwala na ito ni Richard Gomez. Ang tingin niya yata sa ginawa ni Digong ay napakalinis at napakadakila. Pero, di ba, nito nga lang meron nga po nga parang 9 years old yata yung isang bata na nadamay po doon sa nangyari na pag-uutos ni Digong na para po makakota yung kanyang mga PNP noong kapanahunan na siya ang presidente. Diba medyo medyo yung ibang tao kasi hindi po matanggap na si Digong po talaga ay merong ginawang masama. Katulad na to, si Goma. Dapat ang isipin ni Goma kung talagang wala pong ginagawang masama si Digong, di sana hindi siya hinuli ng Interpol. Sana hindi siya nakasuhan doon sa ICC ng ating mga kababayan na naging biktima ng LJK. Diba napakadali lang naman nun. Logic lang. Kung matinong tao yan, kung mabuting tao yan, dapat walang kaso sa ICC yan. Diba naihalin tulad pa nga yan kay Hitler. Diba yan po yung hindi maintindihan ng ating mga kababayan. Actually, paano nga maintindihan ng ating mga kababayan, ng mga DDS, kung ang isang Richard Gomez ay ganyan din po ang pag-iisip. Na ang iniisip niya, di ba, si Digong ay dakila. Si Digong ay napakagaling sa ginawa niyang paglaban kontra sa polboron. Kahit na alam natin na itong ginawa ni Digong na ito ay napakadelikado at marami po ang nadamay. Marami po ang naulila dahil po sa napakadelikado niyang utos. Diba? May reward system pa. Diba kasi parang ang hirap intindihin kung ako'y isang DDS, paano ko masasabing walang kasalanan si Digong? Heto nga ang isang Richard Gomez na umaamin, sumusuporta sa ginawa ni Digong. Diba? So, talagang dapat talaga hindi po tayo kumbaga hindi po tayo dapat bumoto ng mga katulad nito nga si Richard Gomez na naniniwala na dakila si Digong, na bayani si Digong. Hindi po kailangan. Ang kailangan po natin ay ang mga magiging leader, mga magiging kongresista, gobernor, mayor, senador, vice-presidente na alam kung ano ang tama at mali, hindi yung dahil lamang sa utang na loob kahit mali na susuportan. Hindi lamang dahil sa sobrang paghanga kahit na mali na yung ginagawa, magbubulag-bulagan sila. Napakapangit po. Kaya ewan ko na lang, good luck na lang dito kaya Richard Gomez, di ba? Sana manalo pa siya ngayong darating na eleksyon dahil tingin ko dahil sa pakikisaw-saw niya sa nangyari kaya Kerwin Espinosa, medyo may hinala ang taong bayan sa kanya. Okay? Speaking of Gomez, yan ho yung controversial ngayon dahil marami siyang sinasabi tungkol doon sa shooting incident kay Kerwin Espinosa na by the way, nalaman ko yung palang bilas o malapit kay Gomez ang kalaban sa pagiging mayor sa Albuera ni Espinosa. Kaya nga ang sabi ni Espinosa na siya tinangka ang kanyang buhay, mayroong politikong nasa likod nito. Politika ang iso nito. Kaya lang si Richard Gomez, marami yung sinasabi na wala naman doon sa resulta ng investigasyon. Katunayan, ongoing pang investigation ng pulis. Mayroong person of interest na 7 na mga pulis na taga-Ormoc na nandun sa Albuera nung mangyari yon. Pati yung lugar na kung saan nakakita yung sasakyan at lugar kung saan ang galing yung bala. Di umano'y malapit din sa politiko. Bakit parang defensive ang dating ni Richard Gomez? Pinalabas ng scripted, parang drama lang, parang mahina daw ang acting ni Espinosa, pinagbintangan pang gano'n samantalang buhay na yung nakataya. Hindi ko pinagtatanggol si Espinosa dyan dahil hindi ko naman siya kakilala. Ang aking pinagbabasihan, kaya ko sinasabi ito dahil ang tagal kong police reporter. Kailangan hintayin natin ang police report, hintayin natin ang police investigation. Kung ano ang findings nila, yun ang istorya, yun ang pagbabasihan. Kaya nga laging maraming pinag-anggulo yan. Political, personal, business. Yan ang kadalasan pinaghuhugutan. Pag personal, aalamin bakit mayroong personal na iso. Kung business, ano bang klaseng negosyo? Diba?
Kung politika, ano sino ba ang mga kalaban? Kaya ho yun ang tatlong tinitingnan ng pulis ngayon. Business, personal o politika. Sabi ni Espinosa, tingin niya politika. Pero sabi naman ni Richard Gomez na hindi naman investigador, congressman, ang sabi niya, scripted yan. Mahinang umakting si Espinosa. Saka nakakita naman, ang layo. Ang layo-layo. Wala namang gabuhok na findings ang polis tungkol sa scripted. Para kasi pag scripted, ibig sabihin sinadya yung sarili. Pinabaril o binaril mo yung sarili mo, pinabaril mo sa iba, pinalabas mo na mayroong bangta sa buhay. Ganun ang gustong palabasin ni Richard Gomez. O diba, yun kaya ko atin kung tinatapik ito kasi nadilin lang ang tao. Ang tagal ko pong broadcaster at police reporter, NBI reporter, court reporter ako ng araw, political reporter ako. Pinagdaanan ko lahat yan. Ngayon, news anchor ako sa People's Television at IBC 13, Radyo Pilipinas. Kaya ako pinapaliwanag ko, meron akong authority base sa aking karanasan bilang mamamahayag. At until now, mamamahayag ako. Alam ko ang aking pinanghugutan. Ang police report, police investigation ang dapat hintayin. Pag nagbigay ka ng sarili mong opinion at sarili mong jury tungkol sa crime, wala ka namang authority, baka mapagbintangan defensive ka, Congressman Gomez. Baka mapahama ka lalo pagka ganyan. Manahimik ka muna. Hintayin natin ang resulta ng investigasyon. Kung anong resulta ng investigasyon, yun ang pagbabasihan ng pagpapail ng kaso. Then pag nasa korte, bahala na yung korte. Ganun po yun. Pero galing sa isang politiko na yung pala'y kamag-anak mo, malapit sa iyo yung kalaban sa politika ni Espinosa, may kulay. So obviously, may kulay politika talaga yan. Pero bakit niya defensive kayo? Hintayin, nuulit ko, hintayin mo ang investigasyon. Congressman ka, alam mo yung rule of law. Alam mo kung ano ang batas. Huwag mong pangunahan ang batas. Ang alagad ng batas, PNP, ang lehitimo na investigador ng bayan to serve and protect ang trabaho ng pulis. At gumagalaw naman ang pulis. Kaya nga nirelieve na yung 7 mga pulis na ormo. Bakit ba nasa Albuera yan? So, Richard Gomez, trabaho lang ito, walang personalan. Kilala mo siguro kung tatandaan mo pa. Dahil imbis kita na-interview sa telebisyon ng araw. Pero ngayon ay mukhang iba ang galaw mo. Kaya naman, dapat dahan-dahan ka lang. Crime yan. Kaso yan. Kaya hintayin natin ang findings ng mga otoridad. Please like and share ng video. Good morning sa mga taga Port District ng probinsya ng Leyte. Kasi kayo ho ang pinag-uusapan niya. At sa buong mundo, dahil artista ito, si Richard Gomez. Dapat hindi na lang kumuda itong si Richard Gomez sa nangyari kay Kerwin. Kasi nga po, hindi naman kasi si Kerwin tunay na drug lord. Dahil sa kanya pong mga papeles na hawak, na-dismiss ang kanyang mga kaso, na-dismiss ang lahat ng mga gawang-gawang kaso laban sa kanya. Kung siya ay nag-confess, dahil nga daw po self-confessed drug lord, kung siya ay nag-confess, sinabi niya na siya ay ganon, siya po ay under duress that time. Kaya nga po parang hindi na bagay tawagin, lalo na ng media, si Kerwin Espinosa, na siya ay self-confess. Dahil po, kapag tinawag mo pa siyang ganyan, parang baliwala pala yung mga papeles na hawak niya. Baliwala pala ang pagbasura ng mga kaso niya. Dahil ang nasa isip pa rin pala ng mga Pilipino, siya po ay isang masamang tao. Diba parang pangit? Diba after all ng mga pinagdaanan ni Kerwin Espinosa na panggigipit mula sa grupo ni Digong, at dito daw po kaya Bato de la Rosa, diba umamin nga siya sa Quadcom diba? Pati humingi siya ng tawad kay Laila de Lima. Diba? After all what happened to him, mga na-experience niya, ang tingin pa sa kanya ngayon, hanggang ngayon, ay self-confessed drug lord at masama pa ring tao. Kahit na maliwanag na siya po ay pinilit, pinagsalita, at tinakot para po sabihin ang mga bagay na yun. Yan dapat yung maisip man lang nitong si Richard Gomez. Kaya lang hindi niya nga maiisip dahil nga po ang kalaban sa pagka-mayor ni Kerwin Espinosa ay kamag-anak ni
Richard Gomez po at ni Lucy Torres. So, syempre, para nga naman na, di ba, makontra itong si Kerwin Espinosa sa sinabi na sinabi ni Kerwin na may kinalaman to sa politika, which is para sa akin, meron naman talaga. Dalawa kasi ang cause niyan. Pwedeng sa politika, pwede ring sa kaibigan. Diba? Pwede talagang sa politika dahil ngayon po ay eleksyon, kumakandidato siya eh. At pwede rin dahil sa meron siyang mga ebidensya at meron po siyang kakayahan at kaya po niya, pwede po siya na maging witness o complainant patungkol sa mga ginawang EJK at napakatindi na pag-uutos ni Digong para po mawala ang mga kalaban sa negosyo ng kanyang mga kaibigang Chekwa. Si Kerwin Espinosa po, ang ama niya ay biktima din po. Pati siya biktima din. Di pwede siyang magreklamo sa ICC, di ba? Kung gugustuhin niya, siguro baka after na ng yan, ng botohan. Diba? Dahil malapit na po ang botohan ngayong darating na na yan. May 12 ba? At ako po alam nyo doon lang ako sa tama. Doon lang ako sa kung sino iboboto ko. Doon lang ako sa mga tama at doon lang ako sa mga kumakampi sa tama. At hindi po magiging sakit ng ulo ng ating Pangulo. Isa po sa mga kumbaga number 1 sa aking balota. Number 1 sa listahan ko, Benhur Abalos. Yan, tama si Sir Mike. Benhur Abalos, number 1 po yan. Dapat maging senador yan. Dahil unang-una po, bukod sa simula ng maging presidente si PBBM ay loyal na siya kay PBBM. Doon tayo sa track record. Doon tayo sa malinis ang record. At doon tayo sa magandang performance simula ng maging mayor hanggang congressman hanggang MMDA chairman hanggang siya maging DILG secretary na naging dahilan ng pagkakahuli ng kumbaga katulad nito yung nangyari kay Kibulok, di ba? Panahon ni DILG secretary noon yan, Benhur Abalos. Yung pagkakasolve sa kaso ni Percy Lapid, kaya nga si Bantag nagtatago, di ba? Benhur Abalos din yun. Kaya ako po talaga, doon lang ako sa tama. Ayoko dyan sa mga katulad ni Richard Gomez. Pag yan kumandidatong senador, naku, hindi ko rin iboboto. Huwag nyo rin pong suportahan dahil yan po ay pro Duterte. Magiging tuta lang din ni Digong yan. Kaya dapat, ang maging senador, katulad ni Benhur Abalos, na loyal kay PBBM. Suportahan niyo po yan. Boboto rin yan ni Sir Mike Abe, si Benhur Abalos kaya po ako, suportahan ko yan dahil bukod sa sinabi ni Sir Mike Abe, nung palang na binuo ni PBBM yung alyansa, hindi ko lang matandaan kung anong date, yung unang-unang live nila na pinakilala ni PBBM ang kanyang mga kandidato, nandoon pa si Amy, doon yan sa Ilocos yata ginanap. Sinabi ko na si Benhur Abalos, iboboto ko yan. Pero ngayon, nung makita ko ang kanyang mga track record, nakita ko yung mga post niya sa FB na talagang yun yung nagawa niya. Sabi ko, number 1 to sa balota ko. Kay Benhur Abalos ako para hindi maging masakit ang ulo ni PBBM sa natitira pa niyang 3 taon sa kanyang termino. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundong mo, chup chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.